This is continuation sa part 2 nga video. Continuation. Magandang gabi, Pastor Islam. Magandang gabi sa iyo, Brother Lizardo. Members of Word of God, Spirit and Life, sa lahat ng staff ng RPN, at nanonood, nakikinig sa RPN TV Radio, at sa lahat ng taga Cagayan de Oro, Mindanao, magandang gabi sa lahat niyong lahat. At binabati ko pala ng aking asawa sa aming 16 years wedding anniversary ngayong araw na to. Sister Vivian Lizardo. Ako na magdasal para sa umpisa. Heavenly Father, thank you Father God, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Lord Father God, we come to your presence in the name of Jesus Christ, with the power of Holy Spirit. Thank you so much, Lord. Anointing, and thank you, Holy Spirit, for your wisdom. You're the best teacher. We acknowledge, allow, and welcome this evening to use our mouth to speak your word to every one of us. Thank you so much, Lord, sa siksik, liklig at umaabaw na pagpapala mo sa aming buhay, trillions of blessings, spiritual, physical, financial and materials blessing, good health, protection, abundant life, victorious life, successful life na nagkaloob sa bawat isa sa amin, mga pinili mong anak, at sa mga nanonood at nakikinig sa RPN TV Radio. Thank you so much, Lord Jesus, God Father, sa TV and station na pinagkaloob mo sa the Word of God, Spirit and Life, ministry by Pastor Islam family, paggamit mo sa kanya sa pagtuturo ng discipleship training na trillions of souls na makatanggap ng magandang balita ng katuhanan at madala sa iyong kaharian. Thank you, Lord. All the glory and honor belong to you in Jesus' name. Amen. Ang aking topic or paksa ay talinghaga tungkol sa pastol. Juan, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 42. Ang nakalagay dito ay versikulo 1, pagkatandaan ninyo, ang pumasok sa kulungan ng mga tuba nang hindi sa ganito nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnakaw at tulisan. Versikulo 2, ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan, pinapapasok sa ng gwardya at pinapagulkan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang tupa sa kanilang pangalan at inlalabas sa kulungan. Versikulo 4, kapag nalabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito, sapagkat kilala nila ang mga kanyang tinig. Kapitulo 1, versikulo 5, hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung mga taong hindi dumadaan sa mga dapat daanan, kagaya ng hindi dumadaan sa pintuan, ito yung taong mga sinabi nga dito, yung mga makasalanan, yung magnanakaw at tortulisan. Ang ganito, ito yung mga taong mga hindi kumikilala sa ating Panginoon, hindi siya sumasampalataya. Sila yung mga nalulukuban ng kapangyarihan ng Satanas. Kaya yung Juan 10, versikulo 42, sinabi ni Jesus, ang talinghang ito, ngunit
Hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Dahil nga sa marami nga hindi naniniwala na si Jesus siya ay anak ng Diyos, ng ating Panginoon. Kasi siya ay nagmula sa pinanganak siya sa isang tao. Pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal ng dalhin ng ilang magulang ang kanilang mga anak upang makita siya. Sabi niya, babayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata at huwag niyo silang pagbawalan. Sapagkat sa mga ganito na ukol ang kaharian ng Diyos. Lucas, versikulo 18, Kapitulo 18, versikulo 16. Pagkatapos ay kinargas niya sila at binasbasan. Pumikit at isipin na karga kayo ng tagapagligtas at binabasbasan kayo. Madarama ninyo ang kanyang pagmamahal kapag nakilala o iniisip ninyo siya. Tinutulungan kayo ng Espiritu Santo na madama ang pagmamahal ng mabuting pastol na si Kristo. At yung Kapitulo 10, versikulo 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraan ng mga tupa. Versikulo 8, ang mga nauna sa akin ang yung mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sinong pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Versikulo 11. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasa ay hindi sa pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Versikulo 13. Tumatakas siya, palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Kaya yung mga bayarang tao na yun yung mga buwan, kalintulad ng mga reliyon na bulaan, nagkakawatan. Sila yung mga nagtatatag sila ng mga reliyon nila para magkaroon ng mga salapi o makayamanan. Tapos pag dumating ng panahon ay bigla na lang iwan yung mga tao. Yung mga pag dumating ang panahong paghukom, hindi na hindi na nila alagaan yung mga inalagaan nila kung saan nila itong iniiwan. Kaya nga sinabi dito sa 1:14, versikulo 15, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Para sa aking mga tupa, mayroon akong ibang pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isang pastol. Yung versikulo 17, palibasa dito, minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Versikulo 18, walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko ito'y ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli.
Ito ang utos na tinatanggap ko sa aking Ama. So, ito ang yung si Jesus ang mabuting pastol, ang paliwanag nito. Tungkol sa isang pastol na lubos na minahal ng kanyang mga tupa, kaya handa siyang ibuwis ang kanyang buhay para sa protektahan ang mga ito. Tulad tayo ng mga tupa at ang pastol ay tulad ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, tinatawag siya na mabuting pastol. Juan 10, versikulo 19, dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? Versikulo 21, sinabi naman ng iba, hindi makapagsalita ng ganon ang isang sinapian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? So ito yung talinghaga tungkol sa pastol. At ang pangalawa kong tatalakayin ay ito yung ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Ang plano ng Diyos sa atin. Si Kristo ang nagsasalita. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10. Ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos, kaya't hindi niya maaaring malaman at maranasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi ang tao ay makasalanan sapagkat ang lahat ay nagkakasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma Kapitulo 3, versikulo 23. Ang tao ay nilikha upang makasama ng Diyos, subalit ayaw niyang pasakop sa Diyos. Umihiwalay siya ng daan, may kinasira ng pakikisama niya sa Diyos. Ang katigasan ito ng tao na nakilala sa tahasang pagsuway o pagwawalang bahala ay nagpapatunay sa tinatawag na ng Biblia na kasalanan. Nahiwalay ang tao sa Diyos, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, espiritual, na pagkahiwalay sa Diyos. Roma 16:23. Ang banal na Diyos at ang makasalanang tao. Inilalarawan dito na banal ang Diyos at makasalanan ng tao, at sila ay magkahiwalay. Patuloy nagsisikap ang tao na maabot ang Diyos at ang masaganang buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling paraan, tulad ng mabuting kaugalian, pilosopya o reliyon. Ipinaliliwanag ng ikatlong tuntunin ang tanging paraan upang matugunan ang sularin ng tao. Si Jesucristo ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. Sa pamamagitan niya ay malalaman mo ang pag-ibig at plano ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon mayroon din na namatay siya para sa atin. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Roma Kapitulo 5, versikulo 8. At nabuhay siyang muli. Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos ay nagpakita sa mahigit na 500 kapatid. 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 3 hanggang 6. Siya ang tanging daan patungo sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan
At ang buhay sinuman ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Ang Diyos, si Jesus at ang tao. Inilarawan dito na nilutas ng Diyos ang pagkakahiwalay natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapala ng Kanya na si Kristo upang mamatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kinakailangan nating tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas at Panginoon. Saka lamang natin malalaman at mararanasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa ating buhay. Pagtanggap kay Kristo. Datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga nagsisimpalataya sa Kanyang pangalan. Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat sa biyaya kayo nang aligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9. Sa sandaling tanggapin si Kristo, nakaranas tayo ng bagong pagsilang. Basahin ang Juan Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 8. Sa pamamagitan ng panyalang personal, si Kristo ang nagsasalita. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Sa pahayag, versikulo 3, kapitulo 20. Ang pagtanggap ay nangangailangan ng mga pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi, at pagtitiwala kay Kristo na papasok sa ating buhay. Magpapatawad sa ating mga kasalanan at babaguhin ang ating buhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang malaman lamang o sumang-ayon na si Kristo ay ang anak ng Diyos ay siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan ay hindi rin sapat ang magkaroon lamang ng emosyonal na karanasan. Ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya, isang kapasiyahan ng kalooban. Ang dalawang larawan ay kumakatawan sa dalawang uri ng buhay. Buhay na pinaghaharian ng sarili ang nasa trono, o si Kristo ay nasa labas ng buhay. O ang buhay na pinaghaharian ni Kristo, si Kristo ay nasa loob at nasa trono. Sarili ay sumusunod kay Kristo. Ang larawan ang kumakatawan ng iyong buhay. Aling larawan ang ninanais mong kumatawan ng iyong buhay? Ipaliwanag ng ang mga sumusunod kung paano tatanggapin si Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong tanggapin si Kristo, ngayon din sa panalangin. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso at hindi pinapansin ang paraan ng pagsasalita, kundi ang nilalaman ng iyong puso. Isang mungkahing panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Kailangan kita. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan at pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Ang panalangin bang ito ang nais ng iyong puso? Kung gayon nga, idalangin ito ngayon din. Si Kristo'y papasok sa iyong buhay tulad ng Kanyang ipinangako. Paano malalaman na si Kristo'y nasa ating buhay? Tinatanggap mo ba si Kristo? Sang-ayon sa Kanyang pangako sa pahayag, Kapitulo 3, versikulo 20. Nasaan na si Kristo ngayon? Sinabi ni Kristo na papasok sa iyong buhay, magsisinungaling ba siya sa iyo? Paano malalaman na sinagot ng Diyos ang iyong panalangin?
Ang katapatan ng Diyos at ng kanyang salita ang katunayan. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ipinangangakong buhay na walang hanggan sa lahat ng tatanggap kay Kristo. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ngayon din, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. 1 Kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 13. Pasalamatan mo lagi ang Diyos na si Kristo ay nasa iyong buhay at hindi kanya iiwan. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 5. Malalaman mo sa pamamagitan ng kanyang pangako na si Kristo ay nananahan sa iyo at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Mula nang siya'y papasukin mo sa iyong buhay, hindi kanya dadayain. Isang mahalagang pagpaalala, huwag umasa sa pakiramdam. Ang pangako ng salita ng Diyos at hindi ang ating pakiramdam ang ating batayan. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita. Ang track ay naglalarawan ng kaugnayan ng katotohanan, Diyos at ang kanyang salita. Pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa kanya at sa Biblia. At pakiramdam, ang bunga ng ating pagtitiwala at pagsunod. 1 Kapitulo 14, versikulo 21. Nandito ang katotohanan, pananampalataya at pakiramdam. Ang tren ay tatakbo kahit walang trailer. Subalit ito hindi maaring tumakbo kung trailer ang hihila. Katulad din ito ang isang Kristiyano na hindi umaasa sa pakiramdam o emosyon, kundi ang pagtitiwala niya sa Diyos at sa mga pangako ng kanyang salita. Ngayong tinanggap mo na sa Kristo. Sa sandaling tinanggap mo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, maraming bagay ang nangyayari. Kasama ang sumusunod. Si Kristo ay pumasok sa iyong buhay. Sa Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 20 at Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 27. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 14. Ikaw ay naging anak ng Diyos. 1:1, versikulo 12. Ikaw ay buhay na walang hanggan. 1 Kapitulo 5, versikulo 24. Nagsimula ka ng mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. 1 Kapitulo 10, versikulo 2. 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. At 1 Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Meron ka bang ibang bagay na higit pa kaysa pagtanggap kay Kristo? Nais mo bang pasalamatan ang Diyos ngayon din dahil sa ginawa niya sa iyo? Sa pagpapasalamat mo sa Diyos, pinatutunayan mo ang iyong pananampalataya upang lumago sa iyong bagong buhay. Mga mungkahi sa paglago sa buhay Kristiyano. Ang paglago sa buhay Kristiyano ay bunga ng pagtitiwala kay Kristo. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Galatia, Kapitulo 3, versikulo 11. Ang buhay ay may pananampalataya ay makakatulong sa iyo upang patuloy na pagkatiwala mo sa Diyos ang bawat bahagi ng iyong buhay at upang gawin ang mga sumusunod. Manalangin. Manalangin sa Diyos araw-araw. 1 Kapitulo 15, versikulo 7. Basahin ang Biblia araw-araw. Tingnan ang Gawa, Kapitulo 17, versikulo 11. Magsimula sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Sundin ang Diyos tuwina. Tingnan ang Juan, Kapitulo 14, versikulo 21. Magpatotoo para kay Kristo sa pamamagitan ng iyong buhay at sa salita. Ipagkatiwala ang bawat bahagi ng iyong buhay sa Diyos. Tingnan ang Mateo, versikulo 14, Kapitulo 4, versikulo 19, at 1 Kapitulo 15, versikulo 8. Tingnan ang Juan Pedro,
Kapitulo 5, versikulo 7. Banal na Espiritu, magpasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingnan ang Galatia, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 17 at Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Pagtitipon ng mga mananampalataya. Sa Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25, sinasabihan tayo na huwag kaliligtaan. Ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Maningas ang apoy, pagtabi-tabi ang maraming kahoy. Ihiwalay mo ang isa at mamamatay ang dingas nito. Gayon din naman ang kaugnayan mo sa ibang mga mananampalataya. Kung hindi ka pa kaanib ng isang simbahan, huwag mong hintayin anyayahan ka pa. Magkusa kang dumalo sa isang sambahang si Kristo ang siyasamba at ang salita ng Diyos ang ipangangaral. Simulan sa darating na linggo ang palagiang pagdalo. Magdasal na para sa pagtatapos. Ang Diyos ang pinagmumula ng kapayapaan, ang siyang muling bumubuhay sa ating Panginoong Hesus. Naging dakila at pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Ipinagkaloob niya sa inyo ang lahat ng pagpapala. Kailangan ninyo siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, spiritual, physical, financial blessing, good health, protection, long life, successful life, and abundant life ang ibibigay sa inyo at sa bawat mga anak niya upang may sagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Kristo ay gawin niya sa ating mga nakalulugod sa kanya. Purihin si Kristo magpakailan man. Amen. Amen. So, the best, no? The best na shepherd si Jesus, no? Sa Tagalog, pastor. Pastor. Yun nga. So, kaya nga, ang Panginoon nagbigay siya ng mga pastor. What is the work of the pastor? To feed the sheep. Pakainin para walang sakit, malakas. Yun nga. Kaya nga sinabi ng Ephesians, nagbigay siya ng mga gift para yung mga tupa hindi kainin ng diablo. No? Kaya nga tubuan ang mga tupa, lumabang sa diablo. Kaya nga, lalong maginhawa natin buhay Gisoon. Yun nga ang message ni Brad Godofredo Lizardo. No? Kaya nga, malakas siyang magsalita dahil nandito yung kanyang mahal. No? Katulad ni Brad Ray Laparan. So, gusto ka mo magminyo, may problema sa bulak. Kunta ka lang si Ray o si Lisa Laparan dahil sa first floor. Ano yung sa kinaubsan? Igsoon sa Unitap, no? Ubos ana na diyan sa hagdanan ang ilang tindahan. So, wala may problema. No, kung katong tao na gusto na yung mamatay, ay, huwag na magsoon. Pero kung kita nahibalo sa kamaturan, ang yawa rin mamatay. Yes, we will enjoy long life. Tungkol kay, wala nagahom ang yawa pagbatay ka nato, kay hubuan na siya siyang armadura. Niya kaduha po, tagaan ko sa kumpletong armadura, no? Niya nga pag ito'y magbalantay. So pagka-anindot kaya sa itong kinabuhay soon, hayahay, wala ito'y problema. Tungkol kay tinuod ang Diyos nga itong kilagaran. Kaya kung ang Diyos baligya, no? Matong panibad Ray, nga pautan na ko. Aywan ko nga anong, ba't yung mga tao malaki namang utak, hindi nila alam, hindi naman totoong Panginoon yun, ginawa nun sa tao, niya ibenta pa ng pautang ba. No, igsoon, wake up, no?
Kaya kung di ka na mo sultian sa kamaturan, ingon ang pulong sa Diyos, alaot ko kung di na ko iwali ang mayang balita. No? Kung di na ko asultian sa mayang balita, ang mayang balita, gibayaran ng Jesus ang imong sala. Giayo na kaniya, gibless na kaniya. Because the Bible says, we are blessed and always by blessing in heavenly places in Christ Jesus. Pagkaalin natin, so, kung imong gamit, kung lawato ni mo si Jesus, Lord, na mo nitapit sa mga estudyante. Ilang meaning, sa iyo yung i-review na ko, so, kaabi kong makuha ang yun sa mga estudyante. Ilang pagka-lordship ni Jesus, nagpasabot na nga wa gahom ang yawa kanino. Dili siya makalabot. You are the master of Satan. Kanya ato, noon. Kasi yung kapangyarihan ni Adan na bigay ng Panginoon sa kanya, nakuha ni Satan. Pero ngayon, giristo na niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, go! Pag-akaw ka mo! Banhawan yung mapatay. Ang tanawa. Ayuha ang mga musikiton. Hindi ang mga sanglahon. Di ba anindot kay Igsoon? That is the great commission of Jesus. Si Jesus sa hindi pa sa kalibutan, yung medyo mauyong pag-ayo sa mga musikiton. Munang matod pa, pastor, no? So si Jesus nagtugap ng mga pastor. May mga apostles, teachers, evangelists, prophets, o magtutudlo. No, muna gihatag na gasa aron ma-equip ang mga anak sa Dios kay kung masangkapan na ang mga anak sa Dios, wala problema ang amahan. Right? Mabitaw niyo si Jesus kito kang Peter, do you really love me? Feed my sheep. 3 times. Gusto sa Dios na pagkalun ang iyang mga karero tungod kay giulaan sa dugo, gibayaran sa dugo ni Jesus kita. Ang mga katawan sa Dios, muna nga igsuon, gusto sa Dios na mahimot ang asin panalangin, kaya di man kita mahimot asin sa kita mahulam. Nadigod ito mahimot panalangin nga. Masakiton, ako. Muna ka ni Ato, igsuon number 1, bilang akong kung Lord, di man ko mahimot asin, di na ako magpastor. No? Yung ka, ang Diyos mananambal, ang Diyos masupply, sige ka pahulam. Hindi naman maayo igsuon. Muna nga anindot kaya itong kinabuhi. Ayahay. No, salamat ko sa nagwali karon ni Ray Laparan. Igsuon wa may problema kung magkasal mo. Order mo bulak na daghan. Sila mo mga haan na igsuon. Kanang mga tao kang mga liga bulak niya, mangumpra na silang Ray lang ng isa. Pero dito mo dito, sige na, may kuhat, nagkamang kapupuat na. Dito makatipid pa mo igsuon. No? Hangyo lang mo, agoy, ayahay. Nga, katong mo gusto nga, mag-musket yung tabla, harag ako. Kaya kapulit ang ginawa igsuon. Ako di mo gibuan lang sa gano'n, di mo kita mamatay sa gano'n lang, taagaas ka kinabuhi. Tingnan ka na nag-iwan sa pulong sa Diyos sa Roma chapter 8, verse 11, na ang Espiritu na nagbanhaw kang Kristo, maura nga na ano mo, na nagpuyo. Tanaw na. Mo ito hatag o kinabuhi sa iyong lawas na may kamatayon. Say, pagkaanindot sa itong kinabuhi, isa, wala na gilain. Wala ko magdalag reliyon. Si Kristo ang among gidala. Kasi siya ang kamaturan, siya ang dalan, siya ang kinabuhi. Namutong kaya, digyon magmahay. Matapos sa Roma chapter 2, verse 11, ang masalit kaya, digyon magmahay. Magmahay kay Igsoon kung lain tao, inong na-prosek ang Kristo, wala gid. Wala na gilain. Wala na gilain. Dawata si Kristo minyong ginaumalos pasulod untong ganina ni Iwane ni Gudo Predo, papasukin mo ang Panginoon sa puso mo para yung katawan mo bahay ng Panginoon. Pag ang Panginoon makatira, walang problema. So salamat ay Igsoon natay mga estudyante dire, si Sir principal sa kining San Luis, Sir, no? San Simon. Oh, so, si Sir may kakong memory. Tuto maghanay siya ang asawa niya po. Nga po si Sister Lisa mo nang si Rega kailangan basta na minang asawa mo di good ka po ko. Alang ginisod sa siguro good po ito. Muna mga bana good kung yung asawa mo walid hagod mo good. Lamit mo gin yung asawa kaya ano ang asawa may mag-intercede mga igwali sa bana, mula po, mabita po sa kuha, no?
Kaya kung asawa, magawali ko, siya mag-intercede mo lang ganahan yung wali. So, hindi ako kaundang mo. Okay, magawala tayo soon. Hallelujah, glory to Jesus. Father, we thank you so much, Lord, sa pulong na ipadayag sa inyong mga anak, Lord God. Salamat, Lord, that you would use them, Lord, dili lang inyong ani, Lord, na pa mga panahon na imo silang gamiton to preach your word, O God. Tungod ka na sayod ka mo, Lord, na hapit ka na mabalik. Salamat, Father, na sa dili pa mabalik si Lord Jesus, billion souls nga mong ma-reach out, among discipleship, matudluan, na imong pulong labaw pagkabilinhon ka sa piyong na bulawan. Father, salamat, Father, sa dugo ni Jesus magatabon sa tanang listener from the north, south, west, east, o kuralong mo sa sinumalunga, Lord, ng karong gabi, bisan asa na salamat tulog, safety lang kinabuhi, tungod kay karong Diyos may magbalantay, may makulang, o salamat sa sweet sleep, Lord God, ng kagabion, o sa tanan na kumang kaisunan, ngayon gigamit, nga nagasuporta ni buhaton, Lord, especially, Lord, sa mga members of Word of God, Spirit and Life, salamat, Lord, sa millionaire, billionaire, trillionaire, salamat, Lord, because your word says, the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Kaya, Lord, salamat kayo ng kagabiyon. Salamat nga kanunay ming mauswanon ayahay ang among kinabuhi. Tungod kay nakaambit kami sa kinabuhing madagayaon gikan sa punuan nga mao ikaw, Ginoong Hesus. Kaya, Lord, salamat sa tanos na mong katulugon. Salamat na healthy ang lawas. Kaya ang punuan o may sakit kami po mga sanga nakaambit. Ingin nga ang punuan gamalan. Salamat sa mga kami pong mga sanga nakaambit sa imong gahong. So we thank you, Father. All the glory and honor belong to you, Father God. In Jesus' name, amen. God bless you.